Rio, hindi naman siya kinakasuhan. Pero si Atty. Harold, kaso kagad. Bakit kaya? Whoever. Siguro, sir, yung inabas ko na video na pinatanggalan nila ngayon sa Facebook, baka kasi totoong mangyayari at nakakatakot. Baka makumbinsi yung taong bayan na posible talaga ang kalokohan, at kung meron kang gagawing kalokohan at kaano mong gawin yon, gusto mo bang patahimikin yung nagsasalita at ipatanggal yung video? Hindi ko alam kung anong sagot, pero kayo nang bahala. Pero just to say, teka lang, wala tayong copy ng video. Ano ba yung pinakita mo na tinanggal na that kind of like made you a media sensation in a matter of minutes? Alright, sir. Actually, dala ko yung laptop ko ngayon at meron dapat akong connection. Ipapakita ko talaga sa inyo yung actual hack. Alright? Pero ayaw ko nang makasuhan ulit. Pero ipapakita ko yung actual hack. Hindi ito about Philippines or about Comelec, pero yung principle ay pareho lang. Handa ba kayong naipakita ko, sir? Medyo mahaba konti. Kung if you can show the highlight that will somehow make us understand, ano pa talaga yung sanhi ng kaso mo, at the same time, given that we are all for fair, transparent elections, ano ba talaga issue? Alright, ang unang premise na itatanong natin pagdating sa dayaan ng eleksyon, unang tanong, kanino kayo manggagaling ang dayaan kung mayroong magdadaya ngayong eleksyon na ito? Sa loob ng gobyerno o sa labas ng gobyerno? Sa loob. Sa loob ng gobyerno! Sino ang may custody ng automated counting machine? Ang gobyerno hindi. Gobyerno. So ang taong may custody sa automated counting machine, pwede ba niyang baguhin ang source code? Oo o hindi? Ang sagot dyan, oo. Basic principle yan sa IT. In fact, kapag bibili ka ng nakaw na laptop at cellphone dyan sa kapitbahay nating mall ngayon dito sa Greenhills, dalhin mo na yung laptop doon, babaguhin na nila yung source code. Kasi basic principle yan, backed up yan ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ng Amerika. Every time na may physical access sa makina, pwedeng baguhin ang source code. Kaya, ang unang premise, ang unang assumption is, baka baguhin nila yung source code. At kapag i-assume natin na nabago yung source code on election day, paano natin ito i-secure? At ang recommendation ko is, huwag mong i-connect sa internet kasi kapag merong mandaraya na hindi natin alam, gagamitin nila yung internet. At doon sa video na yon, ipinakita ko talaga ano yung linya na i-shoot mo sa source code at paano may ipag-usap yung computer na yon doon sa hacker para bago mag-print ng election returns, hindi natin alam. What yan hindi alam? Tayong lahat hindi alam. Yung iilang handful lamang na tao sa loob ng gobyerno ang may alam. Atty. Harold, the reason why we have automated elections is quite simple. Gusto natin makabilis. Hindi ba tama na meron tayong ganitong klase computerized system? Wala akong problema para mapabilis. Actually, ang difference lang naman ng automated counting at saka manual counting is yung basa A, basa B, tapos sulat. Yun din na dapat ang gagawin ng automated counting machine. I-shoot mo, mag-i-score siya. Ang problema kasi kapag automated counting machine, parang basketball. Pero hindi mo alam yung running score. Malalaman mo lang after 7 p.m. At magbibilangan lang ng sobrang split second after 7 p.m. Eh kaso nga lang, bago lumabas yung final score after 7 p.m., paano kung connected na siya sa internet? At walang may alam ng final score at nabago na yung final score. Hindi na yung makina ang nagbilang. Ang nagbilang ay yung hacker. Ito rin ang sagot ng tanong mo, bakit kami 2 years na nagsasabi na may dayaan? Wala kaso. Si Atty. Harold, siguro nagpalabas lang ng video, may kaso agad. Kasi yung aming mga petition at lahat is based on very technical matters. No? Hindi naintindihan ng mga tao. Pero yung pinakita ni Atty. Harold yung video, na makikita nyo rin ngayon, naging klaro na talagang pwedeng layain as what happened in 2022. Kaya kaso ko sa agad kasi kung hindi siya yung kanyang sinasabi, di tama yung sinasabi namin since 2 years ago na pwede palang gawin. So kaso agad. Go ahead, Atty. Harold. Alright, makita na natin yung pinakamadaling hack ngayong darating ng 2025 elections. Pero alright, madali ka lang to, okay? Hindi ito source code, hindi ito makina, at hindi ko tinutukoy ang Comelec o ang Pilipinas. Hypothetical demonstration lang ito. Pero ang mga prinsipyo ay pareho, alright? Pero ito yung pinakamadali na hack.
pinakamadali na daya na kaya niyang lusutan yung mga logs na reklamo ni General Trio at kaya niyang lusutan yung mga post-audit. Kapag ikaw gusto mong madaya this election nang walang may alam, ito ang gagawin mo. Let's go! Alright. Nakikita niyo sa screen niyo ngayon ang mga code. Kapag kukunin mo yung source code ng isang makina na hypothetical, ganyan ang itsura. Lahat ng code, pare-pareho, iba't ibang language, iba't ibang algorithm, pero ganyan lang itsura nila, isang language. And kung gusto mong magtanim ng kasamaan sa aking method na sobrang dali, ito yung kasamaan na itatanim mo, itong linya na to. Otherwise, pag tinanggal mo yan, malinis siya. Pero kapag tinanim mo yan, ang ginagawa ng linya na yan ay pagkabilang ng election return bago mo i-print yung election return. Pwedeng makipag-usap ka muna dito sa hacker server na may HTTP localhost. Yan yung server ng hacker sa internet kasi konektado sa internet. Makipag-usap ka muna dyan at padalhan mo ng data yung hacker server. Ngayon, punta tayo sa hacker server. Ito nangyayari lang to in split second na sobrang bilis after 7 PM. Ngayon, pagdating sa hacker server, naghihintay lang siya dyan ng instruction. Napakadali, kahit after 7 PM, pwede kahit late ang instruction mo. Question. Pero, Atty. Harold, paano kung may firewall naman, hindi kayo makakapasok ng madali? No, sir. Ang firewall ay network issue. Ang akin ay source code issue. Actually, yung sinasabi ni Chairman George Garcia, yung sinasabi niya, private connection naman yan, secure connection. Actually, sir, itong hack na to, pwede mong gawing private connection. Actually, kung mga hack ako, private connection talaga. Kasi itong computer ko, ayaw niya i-process kapag hindi private connection. Lahat kasi ng software services ngayon, ayaw nila ng public connection. Kaya may S yan kapag sa totoong buhay. So, private connection. Kahit may firewall, okay lang yan. Pero, Atty. Harold, yung source code naman kasi, wala naman sa Comelec, nandun yung sa provider ng Hero Systems eh. Sino ang custodian ng makina? Halimbawa, itong laptop ko, ang may hawak naman ito, Apple naman ang may hawak nito. Pero kung gusto mong baguhin ito, pwede kong baguhin. Ako ang may custodian ng makina ko eh. Yung makina is one thing, pero Atty. Harold, paano naman yung sinasabi nating software? Yes. It's not just the hardware. Yeah. Hindi mo madaling kausapin kasi yun eh. Madali, sir. Ito yung software na tinutukoy ko, itong source code na to, kahit sabihin audited pa yan ng independent. Pagkatalikod ng independent auditor, since meron akong physical access sa makina, tatamnan ko na nito. Pwede ko siyang i-update ko pala at itatanim ko itong malicious line of code na ito nang walang may alam. Alright, pagdating sa eleksyon, magta-try siyang mag-connecta bago mag-print ng election return. Ito yung code ng server ng hacker. Ang gagawin niya is nag-aabang lang siya. Dito na-shoot yung data. Pagkaabang niya ng data, meron siyang logic na gagawin. Alright, may identity yung machine. Sino ba yung makina na gusto kong dayain? Kapag sinabi ng contact mo, dayain mo yung machine 1, 2, 3, alright, pumasok, nagpadala yung machine 1, 2, 3 ng data. Babaguhin ko yung resulta. Sasabihin ko, meron na akong simple logic, 70% ng total votes kay candidate X, yung the rest kay candidate Y. And then, ibabalik mo sa kanya, agad-agad, in split second, after 7 PM, pagka-receive ng makina yung message, ang ipiprint niyang election return ay yung nadayang election return. Wala tayong alam. Pero siguro, Atty. Harold, yung machine 1, 2, 3 nasa Isabela. Pwede sa ibang lugar. Depende. So, okay, given that it's quite simple, no? It did not take a lawyer/IT expert to just come up with something as simple as this. Anong bang gusto ni Atty. Harold? Ang simpleng solusyon po dyan ay huwag i-connect yung makina sa internet para hindi mag-send ng message yung makina sa hacker at yung hacker mamanipulate ng makina yung election return. Tandaan po natin, ang election return lamang ang ating tanging armas. Kasi magiging hawak yan ng tao. Kapag hindi match yung election return na papel natin at yung nasa Comelec server, magkakaroon tayo ng revolusyon. Yung integrity ng election return dapat whole, 100%. And the only way to ensure that is, before mag-print yung election return, hindi dapat nag-communicate yung makina externally. And gagawin mo yan sa simpleng pag-amend lamang ng rules ng Comelec on election day. Huwag mong i-connect yung makina sa internet bago ka mag-print ng election return. Pero Atty. Harold, kasama na yan sa Comelec guidelines. Chairman Garcia was here. Sinabi niya, kasama na yan sa mga habili namin sa aming mga election teams all over. Ano po ba gusto ni Atty. Harold? Atty. Sonia ng fake news!
Ikaw, Attorney Harold, have you filed anything before the court, before COMELEC, to somehow, get what you want in terms of fair elections? Ang gusto ko lang mangyari, Attorney Mison, is baguhin lang ng COMELEC ang kanilang rules at sabihin explicitly na huwag i-connect sa internet. Itong stand na to ay supported ng Cybersecurity and Infrastructure Security Agency ng Amerika. Lahat ng sistema na hindi naman kailangan ng internet connection para hindi makompromise ang data, huwag mong i-connect sa internet. I-connect mo lang siya kapag kailangan ng i-connect sa internet. Yung sinasabi ni Chairman George Garcia, ang basis niya na ACM procedures is yung COMELEC Resolution 11076. Yun yung sinayad nila sa kinaso nila sa aking fake news. Sabi nila Annex B, nandun naman yung ACM procedures. Kung babasahin mo yung ACM procedures, Annex B, walang explicit instruction kung kailan mo i-disconnect or i-connect yung makina on election day. Kasi on final testing in sealing day, which happens before the election day, i-connect mo yung makina sa internet. Para lang i-testing mo ba? Kung gumagana lahat-lahat, and then papatayin mo lang para so na tayo sa election day. Kaso nga lang mag-election day, sabi, i-on mo lang yung makina, tapos maghintay ka na lang. Walang explicit instruction na, uy, tanggalin mo ulit sa internet, at i-connect mo na lang ulit kapag mag-transmit na. Wala, malinaw, Chairman George Garcia! Annex B, COMELEC Resolution 11076. Tatahimik na po ako, Chairman, kapag i-amend mo yun, maglagay ka lang ng isang sentence dun sa rules na yun, on election day, in the beginning, i-disconnect mo yung makina from the internet and only connect it after the election returns have been printed and only when you are about to transmit the data to the servers. And that particular request, in writing, yung exact phraseology, binigay mo na kay Chairman George. I-communicate ko na sa kanya sa mga post ko sa social media. Kasi inunahan niya ako ng kaso eh. Kamusta mo na yung kaso mo? Meron na pong nag-file ako ng counter affidavit. Okay. Magpapile daw sila ng reply by late of April. Sana nga lumabas yung decision before magkaroon ng eleksyon para naman hindi mamatay itong issue na to, Chairman George. Patulan mo naman ako para mag-usap tayo, mapag-usapan natin yung issue at magising ang taong bayan, sama-sama tayo ang lakas natin na makuha natin ang pagbabago ngayong eleksyon. Narinig ko, there are potential cases for disqualification, for disbarment. Ano ng status niyan, Attorney Harold? Chairman George, isang pa muna please! Para lumabas ulit tayo sa news at may argue natin yung stand natin para sa mas matibay at matatag ng eleksyon. Taong bayan, Pilipinas, huwag nating pakawalan ito dahil dito nakasalalay ang ating demokrasya. Pero nakakatuwa na kasi mukhang yung sinasabi mo can actually be complemented by what Sir Valencia said about post-audit na manualized. Pabor ka rin ba ron? Okay lang yung post-audit, Attorney Mison. Ang sinasabi ko lang is sabi nga nila, prevention is better than cure, di ba? Kung kaya mo namang iwasan, huwag mo nang gawin. Para hindi na kailangan ng audit in the end. Para ibang risk naman ang i-address natin sa audit. Kasi nga kapag mag-audit ka, ang ginagawa nila randomized audit. Eh paano kapag yung randomized audit mo, yun yung makina na hindi nadaya? Eh di magmamash lahat. So hindi mo absolutely masasabing 100% na walang daya. Ang hirap na yan, ang daming inefficiencies na nangyayari post-election para pa-rectify lahat ng weaknesses and vulnerabilities ng ating makina. Pwedeng napakadaling trabaho muna ang gawin natin, yung low-hanging fruit, para karamihan ng mga vulnerabilities ma-address na natin agad-agad. Kaya lumalabas na ito ng respisyo, yung gusto ba mangyari, will that help in terms of preventing people from political families getting more power? It's a big step forward, Attorney Mison. Kasi ang premise ng proposition na to is, baka yung mga dati nang nasa pwesto, may pera sila at kaya nilang i-corrupt yung mga pwedeng madaya ng eleksyon para ma-ensure na mag-stay yung family nila doon sa pwesto. Kung matanggal natin yung napakalaking exposure na mandaya, matatanggalin natin sila kahit paano ng isang paa para hindi na nila magawa yun. Malay mo, ang totoong binoboto pala ng tao ay hindi yung anak ng nakaraan. So it's just one step of many steps. One big steps of many steps. Good morning, I'm from Hataw. Attorney Respicio, yung ina-address mo ba ay ito yung dahilan despite the fact na yung internet connectivity ng Pilipinas ay masyadong mahina, mabagal, pero napakabilis ng transmittal ng mga boto sa mga liblib na buok. Kaya ganun din kabilis yung resulta ng eleksyon.
Hindi na yun mahalaga kasi sa mga lugar na hindi magandang internet, meron tayong Starlink from Elon Musk, di ba? Napaka-modern ng system natin. Ang point ko lang is, mabilis man o mabagal yung internet, huwag mong bigyan ng highway yung masamang tao para baguhin yung lalabas sa election returns. So, do you think that the COMELEC official also part of this so-called pwedeng magkaroon ng election na dayaan? Nag-uusap lang tayo about possibilities and vulnerabilities. Hindi ko sinasabi na may gagawin silang masama or meron silang ginawang masama. Problema yun ni General Leo, okay? Pero kung merong napakalaking opening na nagbibigay ng malaking alinlangan sa taong bayan, wala na tayong tiwala sa ating eleksyon, Chairman George Garcia, ayaw mo bang takpan iyon para lang tumaas ang kumpiyansa natin sa ating democratic process? Wala naman pong mawawala sa taong bayan at wala rin mawawala sa COMELEC. Bakit ayaw nilang gawin? Dahil dyan tuloy, mas lumalaki ang alinlangan. But do you question the legality of the automation in the country? Hindi yun yung issue. But the way they handle it in your presentation, parang ganun yung mangyari later on. The way Chairman George Garcia handles my expert advice is very concerning. Attorney Harold po. Sir, kaya niyo pong magkaroon ng harap-harapan mata sa mata kay Chairman Garcia sa harap ng mga media, sir? Sure, kahit holding hands pa. In good faith. Come on, Chairman George, let's go! Over coffee. Nice lunch. And pamayaan natin si Attorney Mison. Mag-mediate sa atin, di ba? Parang macho-macho ang host natin. Matutuwa po ang taong bayan. Bibigyan po natin ng napakalaking pabor ang taong bayan kapag ipapakita natin sa kanila na ang napakataas na sa ating gobyerno, ang mga taong nagkakatiwalaan sa ating lipunan at ang mga mamamayan na nagmamalasakit ay nagkakaisa para ipreserba ang demokrasya ng ating bayan. Thank you po, thank you po. Follow up lang, no? Put yourself in the shoes of Chairman George. Why would you not allow yung number one, yung sinasabi mo nga, make it a requirement, and number two, sinabi ni General Rio na magkaroon ng access to all of these post-election documents para yung post-audit. Bakit kaya parang meron konting resistance o bakit kaya medyo mabagal ang action ni Chairman George? Ang ganda ng question, Attorney Mison. Parang ang si Boy Abuna. Parang napapasagot ako ng intriga nito, Basta alala niya sa pagsagot, Napakalaki nga pong question mark Kahit ako hindi ko alam yung sagot, bakit ayaw niyang gawin? Milyong-milyong Pilipino na nakakapanood ng video ni Atty. Harold Respicio hindi alam bakit ayaw gawin ni Chairman George Garcia ang napakasimpleng suggestion. Hindi kayo gusto nilang mandaya these elections?